Yo, what's up kabagang? So, another reaction video tayo ngayon. So, guys, gusto ko lang mag-share kahit konti. No? Na-amaze kasi ako dito sa tao na to, guys. Sobrang na-amaze ako sa mga nangyayari. Kung matandaan nyo, guys, yung confidential funds, sobrang putok nun last year. Okay? Pero bago yun, guys, nagsalita na siya na ang dalawang taong kumokontrol ng budget ay si Saldico at si Romualdez. Na halos lahat ng tao, hindi naman lahat, parang karamihan sa mga kakampi niya dati or yung mga congressman, biglang sinasabihan siyang baliw, siraulo, di ba? Loka-loka. Nung sinabi niyang si Saldico at si Romualdez ang kumokontrol. Even yung pangulo guys, sinatawanan lang siya. And then ang nga, nagkaroon ng investigasyon, nagkaroon ng Quadcom hearing. And then habang umuusad yung Quadcom hearing guys, habang umuusad yun, bigla namang naglabas yung COA. COA mismo, Commission on Audit, ng unmodified opinion, yung pinakamataas na audit status or audit ranking, okay, ng isang opisyalis. Ibig sabihin ng unmodified guys, na nagalaw ng tama, na budget ng tama, na iproseso ng tama yung pera na inilaan sa kanyang opisina. So ang ibig sabihin guys, dagdag yon na ebidensya na hindi yun kinurap or hindi nangyaring nawala lang bigla yung pera. Nagamit ng tama, ibig sabihin. So ayun na agad yung isang bagay na parang na-amaze ako. Bakit? Kasi hindi niya naman control yung COA eh. 'Di ba? Under yun sa, syempre, Marcos administration. 'Di ba? Next, isa pang na-amaze ako guys. Yung time na naalala nyo yung impeachment, pinagtatalunan pa nga eh, di ba? Tapos napunta na sa Senado. Tapos yung Senado parang nagkaroon sila ng parang kung kailangan pa bang ituloy, ganyan-ganyan. Kasi naglabas yung Korte Suprema ng parang ano yun, yung parang temporary restraining order ata yun para hindi muna matuloy yung TRO, para hindi muna matuloy yung impeachment na hindi rin control ni Inday. Na-amaze ako kasi guys. Hindi naman siya nag-e-effort para pigilan lahat ng mga nangyayari sa kanya na para hindi siya lalo madikdik. Hindi, no? Hindi siya naman talaga nag-e-effort na parang, alam mo yun, parang unbothered nga siya guys eh. Na parang, sige, ituloy nyo. Wala akong pake. Pero hindi, kumbaga, hindi sa side niya yung lumalabas para mapawalang sala siya or para hindi matuloy yung mga kaso. Bigla na lang lumalabas guys eh. Yung di ba, yung unmodified opinion, yung Korte Suprema, hindi niya naman hawak eh. May nagsasabi pa nga na yung Korte Suprema biased daw. Tapos kasi daw appointed daw ni Digong yung karamihan doon. Guys, totoo lang, ito nakakainis lang na part. Kasalanan ba ni Digong na yung mga inappoint niya dati or yung mga taong hukom, yung mga hukom is nag-retire doon sa time niya, 'di ba? Kasalanan ba ni Rodrigo Duterte yun na nag-resign yung mga hukom or nag-retire yung mga hukom natin noong time niya? Eh bilang pangulo kailangan palitan mo agad yun. Kailangan, 'di ba? Masuplayan mo agad yung Korte Suprema ng mga bagong hukom. So parang yung kay Remulla guys, kay Boying. Hindi man kasalanan ni Bongbong na natapat doon sa kanyang termino na magre-retire na yung dating ombudsman. 'Di ba? So hindi kasalanan ni Bongbong 'yun. Ganon din yung logic nun, guys, kay Digong. Hindi niya kasalanan kung nag-retire doon sa panahon niya yung mga hukom or yung mga associate justices. Okay? So next. Dalawa na guys yung unmodified tsaka yung sa Korte Suprema. Ito na yung isa pa guys. 'Di ba sinasabi niya si Saldico at Romualdez lang daw yung may hawak ng pondo. So wala tayong makitang ebidensya kasi doon eh. 'Di ba? Wala tayong makitang ebidensya. So parang ang inaano natin, hearsay lang yan ni Sara. Umulan. Bumaha. Eto na. Eto na guys. Yung mga flood control nagseblaya na guys. 'Di ba guys? Parang kung maiisip mo, marerealize mo, hindi naman din control ni Sara yung umulan. Di ba? Hindi niya naman control yung pagbaha.
alam mo yung guys, nakaka-amaze lang na hindi siya gumagawa naman ng effort para ipagtanggol yung sarili niya. May gumagawa nun para ipagtanggol siya at hindi ko alam kung sino. Di ba? Pero na-amaze lang ako in a way na parang hindi niya naman talaga ine-effortan yung sarili niya para ipagtanggol niya. Basta parang ang slogan niya lang ata, bahala kayo, magsasawa din kayo. Parang ganun eh. Bahala kayo, magkaso kayo ng magkaso, ganun eh. So ito na nga, bumaha na guys. Okay, di nasira na yung mga flood control. Ito na. Naglabasan na yung flood control scam. Ito na nga. Ito na nangyayari sa atin ngayon. 'Di ba? O ano nangyayari ngayon? Natunto na natin si Saldico. 'Di ba? Inamin niya naman, guilty siya. Tinuturo niya ngayon si Romualdez, tinuturo niya si Bongbong. What I mean guys, lahat ng mga ginagawang effort ni Inday Sara, kumbaga parang effortless. 'Di ba? Effortless. Kasi kahit hindi niya pagtanggol yung sarili niya, guys, may nangyayaring something. At naniniwala ako, guys, na hindi ko masasabi, guys, Siyempre, 'di ba? Ayokong pangunahan. Pero naniniwala ako na may nilalang or hindi nilalang May something na gumagawa ng way para kay Sara. Okay. Nafi-feel ko na yung nasa taas. Bakit? Lahat yun guys, hindi yun control Okay? What I mean, yung COA guys, under kay Bongbong. Yung Korte Suprema, walang may hawak nun guys. Independent yun. Okay? At may ilan doon na galit kay Sara din at galit din kay Digong. Pero unanimous yung desisyon. Tapos yung isa sa pinakamatindi, yung pag-ulan at pagbaha, lalong hindi control ni Sara. Paano paulin ni Sara yun? Diba? Gets nyo ba yun guys? Gets nyo ba yun? Basta may something na nagtatanggol kay Inday guys. Na kahit hindi siya mag-effort para ipagtanggol sarili niya, may something na mangyayari. Na parang ganito siya guys sa totoong buhay. May sinasabi nga sa Biblia guys na hindi mo kailangang gumante kapag may kaaway ka. May gagante para sa'yo. May magpaparusa para sa'yo. Hindi mo kailangang pagurin yung sarili mo para gumante sa mga naging kaaway mo or sa mga umaway sa'yo. Okay, hindi ko alam yung verse guys pero ganun yung dating or ganun yung statement sa Biblia na parang hindi mo kailangang gumante para sa akin yung pagganti, ibigay mo yan sa akin. Okay, mabuhay ka lang sa paraang gusto ko, sa paraang tama, gawin mo lang yun. Ako nang bahala sa iyo. So ganun lang guys, kaya na-amaze ako talaga, as in. Hindi ko pa alam guys kung ano pa yung mangyari pero siguro pag nandun na tayo, share ko na lang din uli. Pero ayun na nga, ulitin natin yung unmotivated opinion, yung Supreme Court decision, and then yung pagbaha at pag-ulan. Okay, ayun yung mga senaryo na kung saan hindi niya control pero pumanig sa kanya or pumabor sa kanya. So guys, kung meron pa kayong maidadagdag, comment down below.